O ano, kumpleto na ba lahat ng dala mo? Tanong ni Mama sa akin nang paalis na ako. Binuksan pa talaga nito ang maleta kong dala para tignan ang lahat ng gamit ko. Yung tuwalya mo, sipilyo, deodorant, ano pa? Dala mo na ba lahat? Nag-aalala at naninigurong tanong ni Mama. At inisa-isa pa talaga ang mga gamit ko. Bumuga ako ng hangin at agad na isinara ang maleta ko. Ma, kalma, dala ko na po lahat. Sinisigurado ko na wala akong naiwan. Saad ko at malawak na ngumiti bago itinayo ang maleta. Field trip namin ngayon. 2 araw kami sa pupuntahan namin. Pero ang dala ko ay kala mong pang 1 linggo na. Madaling araw pa lang kaya't madilim pa. 3:00 pa lang nga ng umaga. At pupunta na ako sa bayan. Dahil doon ang meet up namin. Doon din kasi manggagaling ang mga boss na sasakyan namin. Mag-ingat ka ha. Tawagan mo ako at i-text mo kami palagi ng papa mo. Naiintindihan mo ba, Nicole? Bilin ulit sa akin ni Mama. Opo ma, huwag kayong mag-alala. Palagi ko kayong ite-text. Paninigurado ko sa kanila. Ikaw naman, 2 araw lang mawawala ang anak mo, hindi 1 taon. Ani ni Papa at hindi mapigilang tumawa. Paano mo naman ako mapapakalma? Malayo ang antike. Isa pa wala tayo sa tabi niya. Hindi mapakaling pahayag ni Mama. Naiintindihan ko naman siya. Nag-iisang anak lang ako, kaya mas lalong matindi ang pag-iingat ng mga magulang ko sa akin. Lahat din naman ng gusto at pangangailangan ko ay naiibigay nila. O siya, ihahatid na kita sa bayan at baka maiwan ka pa ng boss. Ani Papa. At kinuha ang maleta ko para isakay sa kotse namin na nakahanda na rin naman sa labas ng bahay. I-text mo ko ha? Bilin ulit ni Mama sa akin bago ako sumakay sa aming kotse. At agad din namang nagmaneho si Papa pupunta sa bayan. Sa harap ng munisipyo ay nagkalat na nga ang mga estudyante mula sa aming paaralan. Nakaparada na rin ang iba't ibang bus na sasakyan namin. Kanya-kanyang dala ng mga bag, maleta at iba pang mga kagamitan. Karamihan din ay nakahoodie, tulad ko. Hindi rin mawawala ang mga naka-headphones at earphones. At ang mga estudyanteng walang hinto sa mayat-mayang paghihikab. Huwag mong kalimutan ang mga bili namin sa iyo, iha ha. Ani ni Papa nang binaba niya ako doon, pati ang maleta ko. Opo pa. Sagot ko at sinimulan ng hanapin ang mga kaibigan at kaklase ko. Sige na, mauuna na rin ako. Mag-ingat ka ha. Marahan pa ako nitong hinalikan sa aking ulo bago umalis. Nicole! Malakas na sigaw ni Tricia, ang isa sa mga kaibigan ko. Umagang-umaga, napakarami agad niyang enerhiya. Hindi rin maikoble ang galak na mayroon ito. Akala ko malilit ka pa eh, komento naman ni Maha. Napanay din ang paghikab. Sumakay na kayo. May inaantay lang na iba at aalis na rin tayo. Biglang malakas na saad ni Ma'am Castro sa harap ng pinto ng bus na sasakyan namin. Dali-dali rin naman kaming pumasok sa bus at naghanap ng mauupuan. Ikaw na sa bintana, ani Tricia at pinauna ako sa upuan. Sa gawing gitna nga kami pumesto. Ayaw talaga niya sa bintana dahil mahihiluhin si Tricia. Kaya nga natutuwa akong katabi siya sa mga sasakyan dahil paboritong pwesto ko ang tabing bintana. Pagdating doon magpicture tayo ha. Ani ni Tricia kila Maha sa likuran ng upuan namin. Ano kaya ang tutulugan? Sana maganda. Magpuya tayo, minsan lang naman to eh. Pagayaan ni Maha sa amin. Huwag kayong maingay. Baka marinig kayo ni Ma'am. Komento naman agad ni Jasmine sa tabi ni Maha. Ilang sandali lang din ay umandar na ang bus patungo sa Antique. Halos lahat naman kami. Nakatulog na rin sa biyahe dahil nga sa maaga pa. Nang magising ako ay pasikat na ang araw. Luminga ako at ilan lang sa amin ang gising. May kwento tungkol sa tutulugan natin.
Ang sabi nila, located daw yun sa baryo ng mga aswang. Napukaw ni Jenna ang atensyon ko. Kagigising ko lang ay yun agad ang maririnig ko. Paniwalang paniwala naman si Andrea sa tabi nito dahil sa nanlalaki pa ang kanyang mga mata. Hala, totoo ba? Gulat na gulat niyang tanong. Luminga pa si Jenna para tignan kung naririnig sila ni Ma'am Castro. Napailing na lang ako. Oo, nag-research ako tungkol sa pupunta natin. Aksidente ko namang narinig kung saan tayo matutulog ngayong gabi. Napangisi ako. At pinipigilan na lang ang sarili kong matawa sa mga naririnig ko sa oras na iyon. Pinili kong ipikit na lang ulit ang aking mga mata at matulog dahil mukhang malayo pa naman kami. Sa sumunod na mga oras ay nagising na lang ako dahil maingay na ang mga kaklase ko sa bus. May nagpapatugtog, may malalakas ang kwentuhan at tawanan. At ang ilan ay nagsisimula ng kainin ang mga tinapay at chicherya nilang baon. Hinagis ni Maha ang isang chicherya mula sa likuran sa amin. Agad naman na binuksan iyon ni Tricia na kakagising lang din. Kinuha ko ang mga tinapay kong baon at inabutan din si Maha at Jasmine sa likuran namin. Ma'am, totoo bang baryo ng mga aswang ang tutulugan natin? Malakas na tanong ni Kenji mula sa likuran. Napailing ako nang umabot agad doon ang kanina lang pinag-usapan ni Gina at Andrea. Ganun pala talaga kabilis kumalat ang balitang wala namang kasiguraduhan. Siyempre hindi. Tigilan nyo na nga ang mga ganyang kwento. Tinatakot nyo ang mga kaklase nyo. Ani ni Ma'am sa kanila. E paano kung totoo nga, diba? Ani Jasmine at saka nagkibit balikat. Ano? Huwag mo sabihing naniniwala ka. Natatawa at hindi makapaniwalang tanong ni Tricia. Hindi ako naniniwala. Sagot ko. Ako medyo. Ang sabi kasi ni Tito noon marami raw talagang aswang sa Antique. Payag naman ni Maha habang nilalantakan na ang chicheryan nilang baon. Alam nyo, hindi naman tayo patutulugin sa kuta ng mga aswang. Dagdag pang sa loobin ni Tricia. Iyon din ang iniisip ko kanina. Sagot ng paaralan ang seguridad namin. Kaya sigurado rin ako na hindi kami malalagay sa panganib. 6:00 ng umaga, nag-stop over kami para kumain. Maraming mga fast food chains na pamimilian. Kaya naman nagsilasawan ang mga estudyante kahit saan. Samantala, napagdesisyon na namin na sa McDonald's na lang kumain para sa almusal. Matapos iyon ay nag-take out na rin kami sa merienda dahil sabi ni Ma'am Castro ay baka ilang oras pa ang biyahe. 8:00 naman ng umaga ay nakarating na rin kami sa Antique. Nagkalat nga ang mga estudyante mula sa paaralan namin sa parke na pinuntahan namin. Halos lahat ay kumukuha ng litrato. Kagaya namin nila Tricia na napakaraming litrato na ang nakuha. Nagpapicture din naman ang buong seksyon namin. Hindi ko na alam kung kaano karaming pasyalan agad ang napuntahan namin. Nang tanghalian ay kumain naman kami sa mall. Maghapon kaming mga naglalakad at nag-iikot-ikot. Hindi ko na nga alam kung gaano karaming litrato ang nakuha namin sa halos isang araw pa lang. Bukas kasi ay hindi na kami maglilibot pa dahil may maikling kaming programa at pagkatapos ay uuwi na rin. 4:00 ng hapon ay bumiyahe kami patungo sa lugar na tutulugan namin. Malayo pa lang ay maingay na ang seksyon namin. Sa bintana ay tanaw na tanaw ko kaagad ang malalaki, ngunit lumang gate. Sa loob ay natanaw ko rin ang medyo may kalakihang gusali. Luma na ito. Sa ilang segundo ay biglang sumagi sa isip ko ang kwento ng mga kaklase ko kanina. Nilingon ko ang dinaanan namin at mapupuno. Masukal at liblib na lugar ang mahabang daan naming pinasukan. Napalunok ako at aaminin kong nakaramdam ako ng kaunting takot. Sino yon? Tanong ni Tricia at itinuro ang isang babaeng matanda sa gilid ng puno. Nakatanaw ito sa mga bus na dumadaan.
Nanlilisik ang mga mata habang pinapanood ang pagdaan namin. Agad kong isinara ang kortina ng bintana sa gilid ko. Ipinagsawalang bahala namin ang estrangherang matanda na iyon. Naging abala rin naman kami nang pumasok kami sa loob at hinanap ang mga silid namin. As usual, magkahiwalay ang building ng mga lalaki at babae, pati na rin ang mga teacher sa amin. Nakakatakot naman dito. Komento ng mga kaklase ko. May mga ilaw pero madilim pa rin dahil sa mahina lang ang mga iyon. Nagsisimula rin tuloy akong kabahan at matakot. Masaya nga kapag ganito. Kwentuhan tayo ng nakakatakot mamaya. Sigaw ng isa kong kaklaseng lalaki. Dito tayo. Ani Tricia at hinila kami sa isang silid na malapit pa sa hagdan. Diyos ko, sa dami ng silid, dito talaga tayo nilagay sa tabi ng hagdan. Hindi makapaniwala at nanlulumong pahayag ni Jasmine. Bakas ang takot sa mukha nito. Bakit? Natatakot ka ba na may marinig tayong naglalakad mamaya? Biro ni Maha at mahinang tumawa. Habang ako ay hindi naman na makangiti. Dito kami ni Nicole ha. Ani Tricia at agad na naupo sa isang kama katabi ng bintana. Napakagat ako sa ilalim ng labi ko. Yan ko lang ata hindi ginusto ang tabing bintana na pwesto. Marami rin kaming magkaklaseng babae sa silid. Habang abala kami sa pag-ayos ay naisingit ko pang i-text sila mama na nakarating na kami at nag-aayos na kami ngayon para sa hapunan namin. Alas 6 ng hapon ay bumaba kami at pumunta sa cafeteria ng lugar. Marami na rin ang naroon at nakapila na sa pagkuha ng mga pagkain. Pwede niyong gawin ang lahat ng gusto niyong gawin hanggang alas 9 ng gabi, maliban lang sa paglabas. Wika ni Ma'am Castro habang umiikot sa amin at ipinamamalita yon. Ayun pala, mag-spirit of the glass tayo. Aya ng mga kaklase namin na katabi lang din namin sa mesa. Wag yun, truth order na lang. Aya naman ni Maha na wala man lang katakot-takot sa mukha mula pa kanina. Alam mo, hindi ko talaga makalimutan yung babae kanina. Nakakatakot ang tingin niya. Parang inaabangan niya tayo. Bulong sa akin ni Tricia. Nakatabi ko lang sa lamesa. Wala iyon. Huwag mo nang isipin at baka matakot ka pa riyan. Biro ko at kahit ang totoo ay natatakot din naman ako. Totoo naman kasi ang sinabi niya. Talagang nakakatakot ang babae. Lalo na ang tingin niya sa amin kanina. Matapos ang hapunan ay nagkalat ulit kami sa labas ng aming mga silid. Kanya-kanya sila ng mga ginagawa. May mga naglalaro pa ng basketball sa maliit na court sa loob. Kahit na gabi na. May ilan din naman na nakatambay lang sa hall kung saan kami kumakain at nagkukwentuhan. Ang ilan naman ay nagpipicture pa rin. Ang iba ay mas pinili na mahiga. Dahil sa pagod din kami sa mahabang biyahe at sa dami ng pinuntahan namin kanina. Katulad na lang namin na nasa loob ng silid. Nakahiga lang ako. Habang nagbibidahan ang ilan naming kaklase. Sila Maha naman ay naglalaro na ng truth order o spin the battle sa gitna at maiingay na. Sila Merwin nagpaplanong lumabas. Napalingon ako kay Angela. Nang pumasok ito dala ang nakuhang balita sa labas. Di ba bawal? Ani ko. Oo nga. Pero alam niyo naman yung mga yon. Ang matitigas talaga ang mga ulo. Ang plano nila, kapag nakapaglibot na sila ma'am sa bawat room at tulog na ang lahat, tsaka sila lalabas para mag-ikot. Kwento ni Angela at napapailing pa. Malalagot sila kapag nahuli sila riyan, tsaka delikado sa labas. Uwi ka ni Tricia habang nakikipaglaro ng mobile games sa isa naming kaklase. Hayaan niyo sila, para namang mapipigilan natin sila. Basta tayo walang nilalabag. Uwi ka ni Jasmine na naglalaro rin ng spin the battle.
Alas 9 na nga ng gabi ay patay ng lahat ng ilaw. Nag-iikot na rin ang mga guro sa bawat silid namin. Hindi ako makatulog sa mga oras na yon. Sa kadahilan ng batid ko na may pinaplanong hindi maganda ang mga kaklase namin na sila Meron. Nang maramdaman ko na wala na ang mga guro na nag-iikot kanina, ay mulat pa rin ako. Luminga ako sa silid namin at lahat sila ay bagsak na dahil sa matinding takot at pagod. Napabuga na lang ako ng hangin at pilit na pinapatulog ang aking sarili. Unti-unti rin naman akong nakatulog. Nagising lang ako ng mga alas 12 ng madaling araw dahil sa 3 anino sa bintana ng aming silid. Hindi naman ako natakot. Lalo pa nang marinig ko ang boses ng mga kaklase kong sila Meron. "Huwag na kayong maingay, baka mahuli tayo." Bulong pa nito. Dali-dali akong bumangon at nilabas silang 3. "Ay, palaka!" sigaw ni Jonathan nang bigla akong sumulpot. Kita ko kung paano silang natakot. Sa ilang sandaling nasilayan ako. "Nicole, bakit gising ka pa? Pumasok ka na nga riyan." Uwi ka ni Meron sa akin. "Alam kong tatakas kayo. Delikado riyan sa labas. Bakit ba ayaw niyong makinig?" Inis kong tanong sa kanila. "Bakit delikado? Kasi nininiwala kayong may aswang." Mahina silang tumawang 3. "Walang mangyayari sa amin, tsaka huwag ka nang mangialam." Ani at tinalikuran ako. Napailing na lang ako at sandali silang pinanood na bumababa ng hagdan bago ako bumalik sa silid namin at isinarado iyon. Pinilit ko muling matulog sa oras na iyon. Sa tingin ko ay tagumpay namang nakalabas sila Meron dahil hindi ko pa sila naririnig na umaakyat pabalik sa kanilang silid. Ngunit nang alaunan na ng madaling araw, ay nakarinig ako ng malakas na alulong ng aso. Nakaramdam ako ng kilabot lalo pa nang makarinig ako ng tila ba mabibilis na galaw sa aming paligid. Pinilit kong ipinikit ang mga mata ko at nagbingi-bingihan sa kabila ng malakas na kabog ng aking dibdib. "Tulong!" "Ano yon?" Gulat na tanong ni Tricia at biglang napabangon sa aking tabi. Ngunit agad ko siyang pinatahimik nang may isang aninong huminto sa harap ng aming bintana. Mabuti na lang at makapal ang mga kortina. Kumunot ang noo ko sa kabila ng matinding takot. Kakaibang anino. Matulis ang mga kuko at tila ba ay mabuhok na tao ang nakatindig sa labas. "Bakit sila sumisigaw?" Tanong ni Maha habang lahat sila ay takot na. Sininyasan ko sila na huwag gagawa ng kahit anong ingay. Kahit na lahat kami ay nanginginig sa matinding takot. Dahan-dahan ay naglakad ako papalapit sa pinto bago iyon nilak. Lahat kami ay sa lapag na upo upang mas hindi kami maininag kung sino mang nasa labas na tila ba ay nakabantay sa amin. "Huwag po! Ah! Aswang! Aswang!" Wala kaming magawa kundi ang magtinginan. Suot ang mga mata naming lumuluha sa takot. Nakatakay pang aming mga bibig gamit ang mga kamay namin. Pinipigilan ang aming paghikbi. Nagkakagulo sa labas at puro ganon ang aming naririnig. "Hindi tayo lalabas hanggat hindi sumisikat ang araw." Ani ni Jasmine sa amin na nanginginig. Malas din ang aswang sa harap ng aming bintana. At nang sumikat ang araw ay unti-unti kaming lumabas. Ako ang nanguna sa pagsilip sa labas. At alam niyo ba kung ano ang tumambad sa amin? Mga bahid ng dugo sa pader at mga katawan ng mga kaklase namin na nagkalat sa buong paligid. Duguan at labas ang mga lamang loob. "Meron!" Tawag ko nang makalabas kami sa building at tumambad sa akin sina Meron. Duguan at karumal-dumal ang sinapit. Sila ang nakapagpapasok sa mga aswang?"
Ni Tricia sa aking tabi. May dumating na mga pulis at sa awa ng Diyos ay nakauwi kami ng ligtas. Iyon ang isa sa karumaldumal na istorya sa aming paaralan. 400 kaming nagbunta sa Antique, ngunit sa pagbalik namin ay nabawasan na kami. Hindi nakaligtas ang iba o nabuhay mula sa baryo ng mga aswang. Ikaw, anong kwentong field trip mo?